Kumuha ng day off si Pamela mula sa trabaho pagkatapos ipasa ang article niya upang alagaan si Kaylin sa bahay. Kahit na sinabi ni Kaylin na hindi niya kailangan ng pag-aalaga ni Pamela, nag-aalala pa rin siya. Laging tinatandaan ni Pamela ang sinabi ng doktor. Kailangan niya mag-ingat at bantayan lagi si Kaylin. Mom, alis po ako para mag-grocery. Tumingin si Pamela sa relo niya. Hintayin niyo po na umuwi ako at gagawa ko ng tanghalian. Huwag kayong pumunta sa kusina. Ngumiti si Kaylin. Pakinggan mo sarili mo. Ano ako, 3 taong gulang? Ngumiti si Pamela at tumalikod siya para yakapin si Kaylin. Dapat po kayong magpakabait kung hindi wala pong TV para sa inyo ngayong hapon. Walang masabi si Kaylin. Ang anak niya inaalagaan siya na para bang isa siyang bata. Sa tingin ko, kailangan kang turuan ng leksyon ng manugang ko. Sabay na nagtawanan ng mag-ina. Handa na si Pamela para umalis. Ngunit may isang bisita na bumati sa kanya noong buksan niyang pinto. May maliit na ngiti sa mukha ni Jaslyn at nagpakita siya ng malakas na presensya. Matalik na magkaibigan kami ng nanay mo noon. Tumango ng tahimik si Pamela, ngunit hindi niya pinayagang pumasok si Jaslyn. Tumawa si Jaslyn. Iha, matalik na magkaibigan talaga kami, best friend. Nagkalayo kami dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. Tila mas naging tapat si Jaslyn. Pero magtiwala ka sa akin, wala akong intensyon para saktan siya. Nandito ako para bisitahin siya ngayong araw. Nabigla si Pamela. Nakita niya mga relo na dala ni Jaslyn. Mukha ito may mga mamahalin na health supplements. Ito ba ay bird's nest? Nagkaroon ng idea si Pamela at ngumiti siya. Tatanggapin ko mga ito para sa nanay ko. Salamat. Hindi to bird's nest. Ito ay manuka honey. Huminto si Jaslyn. Takot sa germs ang nanay mo. Nung bata pa siya, nalaman niya ng bird nest ay mula sa laway ng isang swallow. At hindi na ulit siya kumain nito. Nakita ni Jaslyn ang klarong mga mata ni Pamela pagkatapos niya magsalita at nakita niya na sinusubok siya ni Cordelia. Paano niya maalalang ganitong detalye kung hindi sila best friend? Ikaw, mapagmahal ang ngiti ni Jaslyn. Habang mas matagal siyang tumingin kay Pamela, mas lalo niya itong nagustuhan. Pinapasok siya ni Pamela at nagulat si Kaylin na makita si Jaslyn. Ma'am, nandito po siya para bisitahin kayo. Tahimik ng ilang sandali si Kaylin nang makita niya na nakatayo si Pamela sa tabi. Sinabi niya na nakangiti, mag-grocery ka na. Mag-uusap lang kami ng konti. Tinikom ni Pamela ang mga labi niya at nanatili siyang nakatayo. Wala kang dapat na ipag-alala, kumaway si Kaylin. Ang babaeng ito ay ang best friend ko. Sa sandaling ito, tumango si Pamela, ngunit bago siya umalis, sinabi niya ng mahina kay Kaylin na hawakan itong phone nito at tumawag kagad sa kanya kapag may nangyari. Ang tingin ni Jaslyn ay may komplikadong mga damdamin habang pinanood niya na umalis si Pamela. Nainggit ka ha? Tumaas ang kilay ni Kaylin, tumayo siya upang magpakulo ng tubig para sa tiya at tumawa siya ng mayabang. Nakita ko noon sa art exhibition, naiinggit ka na may anak na babae ako. Gumulong ang mga mata ni Jaslyn. Ang babaeng ito hindi nagbabago. Kailangan niya pa rin na mas higit sa lahat ng bagay. Bahala na, dapat kumilos si Jaslyn ng tulad ng dati. Oo, magandang magkaroon ng isang anak na babae. Tumawa si Jaslyn. Pero kailangan mo maging maingat sa anak mo. Huwag mong hayaang makakilala siya ng mga masasamang tao at daanan ng landas na pinili mo. Jaslyn Belmont, ikaw, bakit ang babaeng ito'y tulad pa rin ng dati? Matalas ang dila. Matagal na nagkatitigan ng dalawang babae habang nagbabagong emosyon sa kanilang mukha. Mula sila sa pamilya na may mataas na katayuan at sila pa rin ay mga babae na pinoprotektahan ng isa't isa. Sabay silang tumawa. Maraming taon na nang wala silang balita sa isa't isa, ngunit marami pa rin silang napag-uusapan ngayon at nagkita sila. Si Pamela ay tapos na sa pagbili ng grocery sa loob ng 20 minuto. Pero nakatanggap siya ng tawag mula sa nanay niya na mamaya na lang siya bumalik. Sinabi ni Kaylin kay Jaslyn ang pinagdaanan niya sa mga nakalipas na taon. Hinawakan ni Jaslyn na mahigpit ang kamay niya habang si Jaslyn ay pulang mga mata, kagat ang mga labit hindi makaimik. Sa halip, pinagaan ni Kaylin ang loob ni Jaslyn. Ayos lang, nakaraan na ito. Mabuti na lang nasa tabi ko si Pamela nitong mga nakalipas na taon, kung hindi wala ako dito ngayong araw. Tumango si Jaslyn na may maamong ngiti
Alam niya na ngayon ang pangalan ng prinsesa ay Pamela. Tulad ng pangalan ni Pamela, para siyang isang alahas. Huwag nang ako ang pag-usapan natin. Nagbuhos ulit ng tsaa si Kailin para kay Jaslyn. Ikaw, kamusta ka naman? Pagkatapos nating mag-away noon, sumunod ako sa pamilya ko at nagpakasal ako sa utos nila. Pinakasalan ko ang maling lalaki. Nakipag-divorce ako sa kanya pagkatapos kong isilang ang anak na lalaki ko. Nakatira ako sa Chaseland ngayon at pumunta ako sa Centralis nung nakarang araw dahil sa ilang business affairs. Nakonsensya si Kailin. Justin, noon, alam ko na ginagawa mo to para sa akin. Hindi mo gusto na makasama ko si Raul Miller dahil nag-aalala ka na makakasama to para sa akin. Pero ginawa mo pa rin ito, hindi ba? Nagalit si Justin na mabanggit to. Si Raul Miller isang ampon lang, pero siyang namuno sa mga Miller. Hinanap ka ba niya nitong mga nakalipas na taon? Alam niya ba na may anak ka sa kanya? Sinasadya ko tong gawin. Mukhang determinado si Kailin. Wala siyang ginawang mali. Pinagtatanggol mo pa rin siya. Galit na galit si Justin na matigas pa rin ang ulo ni Kailin. Tinapik ni Kailin ang braso ni Justin na nakangiti. Wala na akong pakialam sa mga bagay nito ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ng mga Miller ay nasa akin. Pinasa to ni Rowan sa akin. Ano yun? Napuno ng emosyon ang mga mata ni Kailin. Makalipas ang ilang sandali, may napagtanto si Jocelyn at sinabi niya, ang mga medicine formula. Alam niya ng mga ninuno ng mga Miller ay mga royal doctor sa palasyo na matagal na mga henerasyon. Pagkatapos ay pinaghalo nila ang mga lokal na halaman na matatagpuan lang sa Southeast Asiatic at gumawa sila ng mga formula na ginagamit nila hanggang ngayon. Tumango si Kailin na may iba't ibang emosyon. Tumingin si Justin kay Kailin. Ang mga formula na yun ay sa'yo dapat. Ang pagbibigay ni Raul nito sa'yo ay ang pagbabalik din nito sa tamang may-ari. Pero pinagtatanggol mo pa rin siya. Hindi sa akin ang mga formula, ang sabi ni Kailin. Matagal nang nawala ang mga formula ng mga Miller. Ang lolo ko yung nag-sponsor ng isang medical student. Ang tunay na tatay ni Raul, na siyang naging kanang kamay ng pamilya namin. Ang mga medicine formula ay siyang gumawa. Ang buong set ng mga gamot ay naging viral noon. Pero simula nung umalis ako ng pamilya, ang mga gamot na gawa ng manufacturing factory ng mga Miller ay nagpalitan ng formula. Nabigla si Jocelyn dahil ang mga formula ay nasa'yo. Ito ay hindi maaari. Matagal na sigurong nasa memorya ni Raul ang set ng mga formula. Biglang tumahimik ang kwarto. Tumunog ang kumukulong takore. Ito ba'y may tuturing na huling piraso ng alaala na iniwan niya sa'yo? May hina ang boses ni Jocelyn. Pero bakit hindi niya to binigay sa'yo? Huminga ng malalim si Kailin at sinabi niya ng mabagal. Hindi ko pa nakikilala ang tunay na ama ni Raul. Habang lumalaki ako, tinrato ko siya na parang kuya ko. Noong lumaki na ako, natuklasan ko ni inampun siya. Pagkatapos nito, nahulog sila para sa isa't isa at minahal siya ng sobra ni Raul. Walang may basbas sa relasyon nila noon. Ang mga magulang niya, ang pamilya niya, kahit si Jocelyn, na laging naging malapit sa kanya, hindi siya sinuportahan. Umalis ng bahay si Kailin dahil sa galit at balak niya makipagtanan, kasamang minamahal niya. Ngunit ang mga Miller ay nagpalit ng leader sa isang iglap lang. Niloko ni Raul ang lahat pati na rin si Kailin. Kinamuhian niya ng buong pamilya niya. At ang lahat ng malapit sa kanya tinalikuran siya. Sa araw na pinalaya siya ng Southeast Asiatic, si Raul ay opisyal na namuno sa Irwin Pharmaceuticals. Nung tumagal, natuklasan niyang puot sa loob ni Raul. Ang lolo ni Kailin ang gumawa ng pagsabog sa lab ng drug manufacturing factory noong nakaraang mga taon upang makuha ang mga formula. Ang tati ni Raul ay nasa lab nung nangyari to. Hinimas ni Jocelyn ang likod ni Kailin at hindi niya mapigilang sumama ang loob niya para dito habang nanginig ang katawan ni Kailin. Tama pala ako, naging emosyonal si Jocelyn. Ginamit at inabandon na ka ni Raul. Hindi, tumingin si Kailin kay Jocelyn. Lumapit siya sa akin pagkatapos nito. Makalipas ang ilang taon pagkatapos kong isilang si Pamela, hinanap niya ako. Kaya sumuko ka? At sinilang mong anak na lalaki niya? Gusto talaga ni Jocelyn na buksan ang ulo ni Kailin para makita kung anong nasa isip nito. Kailin Miller, tanga ka. Sana hindi to na naman ang anak mo. Tumahimik ng ilang sandali si Kailin bago niya sinabi ng mahina. Noon sinabi ko ng klaro kay Raul, kahit na kailan hindi mawawalang sama ng loob namin. Hindi ako babalik sa mga Miller at umaasa ako na hindi na ulit siya lumapit sa akin. Ikaw, hindi alam ni Jocelyn kung anong sasabihin niya. Sa huli sinabi niya, marangal ka na niyan? Tumawa si Kailin, tumingin siya kay Jocelyn. Magkaiba silang dalawa. Si Jocelyn ay rasyonal at ang kanyang maging kalmado. Kahit na anong mangyari, nakakapag-isip siya ng diretso
at kaya niyang gumawa ng desisyon na makakabuti para sa kanya. Si Kailin ay sumusunod sa intuition. Ang lahat ay walang kwenta kung walang mga damdamin at mga relasyon sa mundo niya. Hey Kailin, biglang naisip ni Jaslyn. Kapag binenta mo mga formula na to, sobrang taas ng presyo nito. Hindi ba? Ha? Mukhang hindi naman pala ubod ng sama si Raul. Mabilis siyang nagkalkula sa utak niya. Nang kita sa medical drug industry ay napakalaki. Surprise! Surprise Kailin! Ang meron kay mas mataas pang halaga kaysa sa Belmont Group. Kalokohan! Kumain ng cake si Kailin. Hindi ko ibebenta mga to. Ikaw! Gumulong ang mga mata ni Jaslyn. Ang tigas talaga ng ulo. Hindi ko alam kung anong pinagdaan ng pagdurusa ng manugang ko dahil sayo. Anong manugang? Nabigla si Kailin. Nakalimutan mo na? Ang seryosong sinabi ni Jaslyn. Sumang-ayon tayo noon. Kapag may anak kang babae at may anak kang lalaki, magiging magbalai tayo. Hindi pwede, take ng anak ko. Napuno ng pagkabigo ang mga mata ni Jaslyn. Kasal na siya? Hindi pa, pero malapit na. May pag-asa pa kung hindi pa siya kasal. Ginanahan ulit si Jaslyn. Tumingin si Kailin kay Jaslyn habang hindi siya sang-ayon at umirap siya kay Jaslyn. Anong klaseng tao ka para sirain ang kasal ng ibang tao? Sinasabi ko sa'yo, masaya na ako sa manugang ko. Hindi ko sila paghihiwalayin ni Pamela. Sigurado ako na magiging masaya ka kapag nakilala mong anak ko. Biglang naging seryoso mukha ni Kailin. Sa ngayon, huwag mo sabihin sa kahit na sinong tungkol sa akin. Kahit si Pamela hindi alam kung sino ako, kaya ayaw ko rin na malaman ito ng iba. Tumango si Jaslyn. Naiintindihan ko. Ang mga Miller ay maaring nasa impresyon ng patay na si Kailin. Sa mga nakalipas na taon, pinatakbo ni Raul ng mabuti ang family business. Kapag nagpakita ulit si Kailin, baka gumawa to ng gulo. Ang mga tao sa pamilya na may masamang motibo ay pwede itong gamitin at hindi to dapat mangyari. Pero wag mo kong sisihin sa pagiging pakialamera. Nagbuntong hininga si Jaslyn. Sa tingin ko pa rin ay sayo ang mga Miller. Kapag dumating ang tamang panahon, dapat kayong bumalik ng mga anak mo at kunin niyo ang nararapat sa inyo. Hindi na kailangan. Ngumiti si Kailin. Gusto ko lang na maging payapang buhay ko. Masaya na ako basta't kasama kong mga anak ko. Oo nga pala. Ayaw sumuko ni Jaslyn. Hindi mo talaga pag-iisipan ng tungkol sa anak ko. Kumunat ang noo ni Kailin at tumingin siya ng masama kay Jaslyn. Tinikom niya ang mga labi niya at kinolekta niya ang mga sampay na damit sa balkonahe. Bumulong si Jaslyn na parang isang serang plaka. Sige na, mabutit mahusay ang anak ko. Siguradong masigit siya sa manugang mo. Bukod tanging prinsesa natin. Hindi siya pwedeng magpakasal ng basta-basta. Kailangan niya magpakasal sa isang lalaking bukod tangi din, hindi ba Kailin? Kinakausap kita. Samantala, umupo si Pamela sa tabi ng exit ng grocery store. Habang hawak niya ang phone niya, tinikom niya ang mga labi niya dahil sa inip niya. Ang malaking lobster sa shopping bag niya ay bumubula ang bibig na para bang niinip din ito na tulad niya. Nakita niya na sariw at mura ang lobster at naisip niya na magmadali sa bahay para ihanda ito pagkatapos itong bilhin. Hindi niya inaasahan na ang nanay niya at ang best friend nito ay mag-uusap na sobra, sa punto na walang tumawag sa kanya para umuwi, kahit na halos tanghali na. Tinikom ni Pamela ang mga labi niya. Ang magandang mga mata niya ay tumingin sa paligid bago siya ngumiti ng paglaro. Tinawag niyang isang tao at may malalim na boses na bumati sa kanya mula sa kabilang linya pagkatapos ng ilang sandali. Ano yun? Ngumiti siya at tinanong niya ng matamis. Hindi ba ako pwedeng tumawag kung wala akong kailangan? Naisip ni Pamela na hindi dapat busy si Maddox dahil malapit ng tanghalian. Ngunit wala siyang idea na katatapos ng isang malupit na bagyo sa meeting room sa kabilang linya. Gayunpaman natunaw ang puso ni Maddox habang nakikinig sa maamo at matamis na boses ni Pamela. Kahit na gaano kainit ang ulo niya, naglaho ito na parang hangin. Ngumiti siya. Naghihintay ng ilang sandali si Pamela nang marinig niya na walang tunog sa kabilang linya at tinanong niya ng mabait, "Busy ka ba? Nakakaabala ba ako?" "Hindi," ang mababang tono ni Maddox. "Ano nga palang gagawin mo? Gusto mo bang marinig ang katotohanan?" Tumawa ang lalaki. "Siyempre, namimiss ka." Ang dalawang salita na ito'y kumulay ng pink sa pisngi ni Pamela habang humigpit ang hawak niya sa phone. "Ikaw ba?" ang tanong din ni Maddox. "Anong ginagawa mo? Namimiss ka rin." Ang mahinang sinabi ni Pamela, ngumiti si Maddox. Ang madilim na ulap niya ay naglaho na rin. Ang ibang mga tao sa meeting room ay tumingin kay Regan na para bang nakakita sila ng multo sa ilalim ng araw. Hindi mapigilan na Regan na tumingin din sa kanila na para bang wala siyang magawa. "Kumain ka na ba ng hapunan?" ang tanong ni Pamela. "Umuwi ka kung hindi ka pa kumakain. Bumili ako ng lobster."
Gagawa ko ng baked lobster risotto para sa'yo. Sa isip ni Maddox, tumango na siya sa pagpayag at inabandona niya na ang meeting room na puno ng tao at dumiretso siya sa bahay at hinintay ang pagkain. Ngunit sa katotohanan, marami siyang trabaho na kailangang asikasuhin sa Crawford Group at wala siyang oras na pahinga. Tumingin siya kay Regan na siyang balisa na sumenyas kay Maddox na meron pang negosyasyon, meeting, bisita at ilang mga dokumento naghihintay para kay Maddox nitong hapon. Gayunpaman, tinanong ni Maddox sa phone, "Nasaan ka ngayon?" "Sa grocery store malapit sa bahay ko. Hintayin mo ko, pupunta na ako dyan." Noong binaba niya ang phone, ang mga mata ni Regan ay halos lumuwa dahil sa laki ng mga ito. "Sir kayo?" "Ano?" Tumingin ng malamig si Maddox kay Regan. "Wala ba akong karapatang kumain sa tanghalian ngayon?" "Hindi po," ngumiti si Regan. "Sa totoo lang po kasi handa na pong pagkain niya sa Splendor Dynasty. Pwede po kayo mag-break pagkatapos ng tanghalian." "Ah, Mr. Maddox." Bago pa matapos si Regan, wala na si Maddox. Walang ibang mas mahalaga kaysa sa namimiss niya si Pamela. Hindi magtagal, dumating si Maddox sa grocery store. Lumapit siya at niyakap niya na mahigpit si Pamela sa oras na nakita niya to. Pwede niyang kalimutang kumain pero hindi pwedeng hindi niya makita si Pamela. Ang mabangong amoy ni Pamela ay ang pinakamagandang gamot para sa lahat ng problema ni Maddox. "Ano bang meron sa'yo?" Tumawa si Pamela, tinapik niya ang likod ni Maddox. "Malakas ka pa rin kahit na hindi ka gutom. Mas malakas ako kapag gutom ako." Ang boses na lalaki masaya habang nagsasalita siya sa tabi ng tenga ni Pamela. Kailan ba naging hindi? Biglang may napagtanto si Pamela sa sinabi ni Maddox at namulang mukha niya. Tinaas niyang kamao niya para suntukin si Maddox. Ngumiti si Maddox habang hinayaan niya si Pamela na gawin ito. Hinila niya pa ang kamay ni Maddox papunta sa dibdib niya. "Dito, suntukin mo ako dito ng mas malakas." Hindi kayang makalamang ni Pamela, sa halip ang isang mahina sa paghila sa kanyang dahilan para bumagsak siya papunta sa yakap ni Maddox. "Sige, titigil na ako sa pang-asar sa'yo." Nakangiti pa rin si Maddox at tumingin siya ng seryoso kay Pamela. "Aalis ako pagkatapos makapagkita sa'yo. Hindi ako kakain. Kasama ka." "Ha?" Nabigla si Pamela. "Bakit? Marami pa akong gagawin sa opisina." "Ah," tumango si Pamela. Medyo dismayado siya, ngunit mas mahalagang trabaho. "Sige, pumunta ka na mamayang gabi kapag may oras ka." "Sige." Hinimas ni Maddox ang buhok ni Pamela. "Bibitbitin ko mga to para sa'yo." "Ayos lang. Lobster lang ito pati ang mga gulay. Kaya ko na to mag-isa, pati may bisita kami. Baka mamaya ko pa to dalhin pa uwi." "Bisita?" Huminto si Maddox. Minsan lang makipaghalubilo ang nanay ni Pamela sa iba. Bakit biglang may bisita siya? Siya ang best friend ng mom ko noon." Ang sabi ni Pamela habang nakangiti. Isa siyang elegante na medyo matandang babae. Tumango si Maddox at hindi niya ito pinag-isipang masyado. Humawak siya sa mga balikat ni Pamela at tumingin siya kay Pamela. "Pamela, plano ko na maghanda ng pagkikita niya ng mom ko." Halos tumalon ang puso ni Pamela mula sa lalamunan niya. "Huwag kang mag-alala," ang sabi ni Maddox. "Ako nang bahala sa relasyon mo sa kanya. Hindi kita ilalagay sa mahirap na sitwasyon." Nalungkot si Pamela. "Ako ang naglagay sa'yo sa mahirap na sitwasyon. Hindi totoo ang sinabi mo." Hinimas ni Maddox ang ulo ni Pamela habang tumatawa. 30th anniversary ng mga magulang ni Henaro ngayong weekend. Siguradong dadalo mga Crawford at pupunta din doon ang mom ko. Doon dahil malapit siya sa mga magulang ni Henaro. "Sumama ka sa akin, Pamela. Gusto ko makilala ka ng lahat." Hindi makalimutan ni Jocelyn ang tungkol sa prinsesa. Noong umuwi siya, determinado siya na gawin niyang manugang si Pamela. Nabalitaan niya mula kay Kaylin na ang prinsesa ay nagtatrabaho sa isang news agency at sa pupunta ang prinsesa sa financial center ngayon para mag-interview sa isang investment elite na kakagaling lang mula sa Wall Street. Kaya naman nagmaneho si Justin papunta doon nang walang assistant niya. Halos 2 oras na naghihintay si Pamela sa pinto ng financial center. Kahit na masakit ang mga binti niya, hindi siya naging tamad. Patapos ng meeting sa hub, ginamit niya ang natitirang 10 minuto para basahin ulit ang interview outline niya ngayon. Ang meeting room door ay bumukas kagad ang ilang mga reporter ay lumapit na. Pamilyar na si Pamela sa meeting kaya hinila na niya ang cameraman niya at lumapit din siya. Dahil maliit ang katawan niya, madali lang para sa kanya na makahanap ng magandang lugar sa harap. Ang interviewee si Diego West. Mula siya sa isang middle class na pamilya at may 10 taong na karanasan sa pag-invest sa Wall Street. Pagkatapos niyang gumraduate mula sa universidad, walang pagdududa na isa siyang elite. Bukod pa dito, mukha siyang disente, kaya siyang gitna ng atensyon. Kahit nasaan siya pumunta, ito rin ay dahil mayabang ugali niya. "Media," ang sigaw ng assistant niya.
Nagmamadali si Mr. West na pumunta sa isa pang finance talk at 5 minuto lang na meron siya. Pakibilisan ng pagtatanong ninyo. Mabilis na binuksan ni Pamela ang pen recorder niya at mabait siyang nagtanong tungkol sa investment. Hindi niya inaasahan na huminto si Donald para tumingin sa kanya mula sa sulok ng mga mata nito. Saang agency ka galing? Nabigla si Pamela, nagpatuloy si Donald. Malaking hamon ng tanong na ito pero isa itong professional na tanong. Kahit nasagutin ko to, sa tingin ko hindi mo ito kayang isulat ng maayos. Ipinaliwanag ni Pamela, Mr. West, marami akong binabasa tungkol sa finance nitong nakaraan. Pwede niyo sagutin na maikli ang tanong na to. Sa tingin ko'y maintindihan ko to. Ha? Nangutya si Diego. Sa tingin mo'y nasa level mo na ako pagkatapos magbasa ng ilang libro? Mukhang naiinis at walang pasensya si Diego. Saang agency ka galing? Anong article na mga na-publish mo? Kinagat ni Pamela ang labi niya. Naisip niya na wala siyang napapala. Ang cameraman niya ay lumapit para ipagtanggol siya. Ang reporter namin in-interview si Tom Pascual nitong nakaraan lang. Ah, ganun ba? Ngumisi si Diego. Mula sa showbiz si Tom Pascual at mula ako sa finance. May kukumpara ba siya sa akin? Mr. West, ako ang nagsulat ng exclusive interview ni Tom Pascual. Ang sabi ni Pamela, meron tong higit na 100,000 views. 100,000 views lang? Ngumisi si Diego. Huwag mo na pala akong bigyan ng interview. Ang kahit na anong article ng mga reporter nag-interview sa akin ay merong million views. Nabigla si Pamela, napahiya siya. Habang nakikinig siya sa mga komento sa paligid niya, umirap ng mayabang si Diego habang nagsalita siya. Ang mga assistant niya ay lumapit sa kanya at dumiret din siya sa pinto. Nung umalis siya, ang isang assistant ay bumangga kay Pamela, hindi alam kung sinasadya ito. Nawala ng balanse si Pamela at halos bumagsak siya. Nabitawan niya ang interview equipment sa mga kamay niya. Hoy, anong ginagawa mo? Ang cameraman ay nagalit para sa kanya. Pinigilan siya ni Pamela. Sige na, wag na tayo makipagtalo sa kanila dito. Ang mahinang sinabi ni Pamela, wala tayong makukuha mula sa mga tao dito. Ipapahiya lang natin ang sarili natin kapag napatuloy tayong gumawa ng ingay. Gusto mo bang mapagalitan ng chief editor? Bakit hindi ka na muna bumalik? Pinag-isipan to ni Pamela. Mag-iisip ako ng plano mamaya at titinan ko kung kaya ko makaabot ako sa susunod na talk. Huminga ng malalim ang cameraman. May iba pa siyang trabaho sa agency kaya ang nagawa niya lang ay umalis na tulad ng inutos ni Pamela. Ang mga tingin sa paligid ni Pamela ay parang mga kutsilyong sumasaksak sa kanya. Ito ay para bang nilalait siya sa masyadong mataas na tingin niya sa sarili niya. Huminahon siya at kukunin niya na ang mga gamit niya mula sa sahig ng mapagtanto niya na ang hall ay masyadong tahimik. Ang tingin ng lahat ay nasa pinto. Pagkatapos ay narinig niya malakas na tunog ng mga heels na tumatapak sa sahig. Huminto rin si Diego nang makita niya kung sino ito. Mukhang gulat at pasipsip siya. Mabilis siyang lumapit at nagpasikat sa babae. Madam Belmont, anong ginagawa niyo po dito? Nabalitaan ko na may finance talk ka dito, Mr. West, ang sagot ni Jocelyn. Kaya nandito ako para matuto. Nagbibiro po siguro kayo, Madam Belmont. Ano pong kakayahan ko kumpara sa inyo? Tinanggal ni Jocelyn ang shades niya. Ang tingin niya ay mahirap basahin na para bang may ngiti siya pero galit. Ang presensya niya ay nakakatakot. Masyado ka mapagkumbaba, tumingin si Jocelyn kay Diego. Isang elite mula sa Wall Street. Ang karanasan mo sa pag-invest ay masigit pa siguro sa amin. Salamat po. Naghahanap din ako ng mga investment project mula sa Centrolis. Ngumiti si Jocelyn. Interesado ka ba na ipakilalang ilan sa akin? Ang mga mata ni Diego ay kagad na kuminang at tumaki. Sino si Jocelyn Belmont? Siya isang babaeng posibleng pasayahin, ngunit nakatayo siya sa harap ni Diego ngayon para pag-usapan ng investing. Isang tanga si Diego kung hindi niya kinuha ang pagkakataon na to. Madam Belmont, pinagkuskus ni Diego ang mga kamay niya, malaki ang ngiti sa kanyang muka. Ang kasalukuyang investment environment sa Centrolis ay desente po talaga. Kung gusto niyo pong gumawa ng investment dito, magiging masaya ako na tulungan kayo. Ang kumpanya ko po ay may espesyalisasyon sa pag-invest. Masisigurado ko pong kikita kayo. Talaga? Tumaas ang kilay ni Justin na may komplikadong ngiti. Pwede ko bang malaman kung gaano kalaking kumpanya niyo, Mr. West? Ang nakaregister na capital ng kumpanya namin ay $7 million. Tumayo ng proud si Diego habang inaayos niya ang necktie niya. Nag-invest kami sa maraming project nitong nakaraan at nakakuha kami ng daan-daang libong dolyar na return. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, sumingit si Jocelyn. Nakikipagbiruan ka ba sa akin, Mr. West? $7 million lang? Huwag ka na pala makipagtrabaho sa akin. Ang mga proyekto ng mga investment company nakikipagtulungan sa akin ay kumikita ng $150 million net profit. Natulala si Diego kay Jocelyn. Binigas ni Jocelyn na may diin. Madali lang maging mayabang. Ang punto ko ay dapat ay may kakayahang sumusuporta sa pagiging mayabang mo.
Nilabas niya ang phone niya para tumawag sa assistant niya. I-blacklist si Diego West, ang Belmont Group, pati ang lahat ng mga kumpanya ng Crawford Group ay hindi na makikipagtrabaho kasama sa lalaking ito. Namutla si Diego at siya'y pinagpawisan. Wala siyang idea kung anong sinabi niya para galitin ang babaeng ito. Gumulong ang mga mata ni Jocelyn kay Diego at lumapit siya kay Pamela. Pinulot niya ang mga gamit ni Pamela. Ang nagkalat sa sahig at nilagay niya ang kamay niya sa balikat nito. Ngumiti siya ng mabait. Ang lahat ng nasa hall ay tumingin kay Pamela na pinipigilan nilang paghinga at hindi sila makapaniwala. Lumapit ng balisa si Diego. Madam Belmont, walang emosyong sa mukha ni Jocelyn habang tinanong niya ng malamig. Nakabanggaan mo? Ang bata ko kanina, hindi ka hihingi ng tawad? Nalilito si Diego. Hirap niyang sinabing makalipas ang ilang sandali. Ang babaeng ito ay ang pinakamamahal na prinsesa ng Belmont Group. Suminghal si Jocelyn. Naintindihan mo ba? Kahit hindi tumingin sa lalaki, sinama ni Jocelyn si Pamela paalis ng financial center pagkatapos magsalita. Pareho silang pumunta sa cafe sa labas. Hindi alam ni Jocelyn kung anong ginusto ni Pamela, kaya inorder niya lahat ng mga kape na meron. Hindi siya mapigilan ni Pamela. Salamat po sa nangyari kanina. Ang taus-pusong sinabi ni Pamela. Maliit na bagay lang ito, hindi mo na ako kailangang pasalamatan. Tumingin na nakangiti si Jocelyn kay Pamela, ngunit tila may gumugulo sa isip ni Pamela. Pamela, anong problema? Wala po. Pinilit ni Pamela na ngumiti. Wala pa rin siyang alam kung paano isusulat ang interview draft na ito. Nahulaan na kagad to ni Jocelyn. Ito ba ay dahil hindi mo pa natatapos ang interview mo? Ipakita mo sa akin ang interview outline mo. Pinasa to ni Pamela kay Jocelyn. Habang binabasa ni Jocelyn ang outline, naisip niya na malinis at klaro to. Habang mas matagal niya itong tinignan, mas nagustuhan niya to. Humanga siya sa ganitong estilo ng trabaho. Kailangan bang si Diego West ang bigyan mo ng interview? Ang tanong ni Jocelyn. Sumagot ng tapat si Pamela. Hindi naman po, basta't isang tao na mula po sa finance industry. Pinag-isipan to ni Jocelyn, isang taong mula sa finance? Sino pa ba kung hindi ang anak niya ang nababagay sa trabahong ito? Dadalo rin naman siya sa event ng mga benta court ngayong weekend, kaya dadalhin niya ang prinsesa para makilala ang anak niya. Sino nakakaalam kung pareho sila? At pagkatapos, love at first sight, malayo na pagmamahal, mainit na gabi. Naisip ni Jocelyn na nakita niya na sarili niya na nakipaglaro sa apo niya. Masaya siya at nakangiti ng malaki. Tumingin ng kakaiba si Pamela kay Jocelyn at tinanong niya. Hello, Aunt Jocelyn. Ano pong problema? Ha? Wala. Bumalik sa katotohanan si Jocelyn. Nagkibit balikat si Pamela. Ang ititingin ng babae dito ay medyo nakakatakot. Tinanong ni Jocelyn si Pamela. Pamela, gaano katagal ka nang naging isang reporter? Hindi pa po pantagal. Ito pong rason kung bakit kulang pa po ako sa karanasan. Ang mapagkumbabang sinabi ni Pamela. Kailangan ko pa pong matuto. May kasagutan siya na matuto't gumaling. Mabuting babae. Tumango at ngumiti si Jocelyn. Huwag mong ibato ang sarili mo sa trabaho. Ang sabi niya habang tumatawa. Medyo nag-aalala ang mom mo sa personal na buhay mo. Tumingin si Pamela kay Jocelyn na nalilito. Nagpatuloy si Jocelyn. Ang ganda mo, maraming lalaki siguro naliligaw sa'yo. Hindi naman po. Sumagot ng awkward si Pamela. May boyfriend ka na ba? Tumango si Pamela. Kailan kayo maghihiwalay? Walang masabi si Pamela. Tumahimik si Jocelyn. Diyos ko, bakit ko to sinasabi ng hindi nag-iisip? Hindi. Mabilis siyang tumawad sinabi na parang humihingi ng tawad. Ang bibig ko sabihin, bata't maganda ka, marami ka pang pagpipilian. Hindi mo kailangang manatili sa isang puno sa loob ng kagubatan. Lumaki ang mga mata ni Pamela kay Jocelyn. Bakit sinasabi ulit ni Jocelyn ang totoong nasa isip niya? Kinagat ni Jocelyn ang mga labi niya. Kakaibang kilos niya ngayon. Nakalimutan niya na kung paano magsalita pagkatapos makilala ang prinsesa. Pamela, pinaliwanag niyang mahina. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin, okay lang po, naintindihan ko. Ngumiti ng mabait si Pamela. Pero hindi po ako makikipaghiwalay sa boyfriend ko. Mahal na mahal ko po siya at asawa ko na po siya para sa akin. Gusto ko po siyang makasama habang buhay. Huminto si Justin at tumihimik siya. Medyo dismayado siya. Ito'y para bang sinasabi ni Pamela sa kanya na ang anak niya ay walang pag-asa. Buong buhay niya, itong si Pamela ay katulad ng nanay niya. Matigas ang ulo pagdating sa pag-ibig. Kahit nga si Justin hindi sang-ayon sa ganitong pananaw, tungkol sa pag-ibig ang mga matigas na ulo na tulad nila ay binibigay ang buong buhay nila ng tapat kapag nahulog sila para sa isang tao. Kung ang isang babae na ganito'y nahulog para sa anak niya, makukuha ng anak niya ang jackpot. Ito ang rason kung bakit hindi niya pwedeng hayaan ang prinsesang ito. Kaya nga lang ay nahinto ang daloy ng pag-uusap nila ngayon. Paano niya ito'y pagpapatuloy? Humigpit ang hawak ni Jocelyn.
Sa maga tinapik niya ang mga daliri niya dito. Dumaan na siya sa malaking negotiation at mga malalakas na karibal habang klarong isip at matalas ang dila niya. Ngunit biglang naging blanco siya sa harap ng prinsesang ito. Salamat po sa ginagawa niyo ngayong araw, Aunt. Tumayong si Pamela at yumuko siya ng nakangiti, pero kailangan ko na pong umalis ngayon. May ibang interview pa po ako na kailangan gawin. Sandali lang, huminto si Jaslyn nang tumawag siya sa kami ni Cordelia. Pamela, may oras ka ba ngayong weekend? Hindi ba? Hindi ba't sinabi mong dapat mong bigyan ng interview ay galing dapat mula sa finance industry? May kilala ko at pwede ko siyang ipakilala sa'yo ngayong weekend. Kaya naman hindi mo kailangan baguhin ang interview outline mo. Nang problema si Pamela, nangako na siya kay Maddox na pumunta sa mga benta court ngayong weekend para makilalang nanay ni Maddox. Kung umalis siya sa kalagitnaan nito, baka magkaroon ng masamang impresyon sa kanyang magiging biyanan niya. Gayon pa man ang tsansa para sa isang interview ay bihira lang. Isang buwang maaga niyang matatapos ang trabaho kapag natapos niyang interview na article na to. Bakit? Nakita ni Justin na nagdadalawang isip si Pamela. May appointment ka na ba? Tumango ng tapat si Pamela. Ayos lang, gumiti si Jaslyn habang sinusulat niyang address na libro ni Pamela. Kapag nagbagong isip mo o natapos ng maagang appointment mo, pumunta ka sa lugar na to. Isang tusong babaeng ito, huwag kang mag-alala. Kahit na late kang dumating, sisiguraduhin ko na magiging maayos ang interview mo. Sa loob ng kanyang isip, sinabi niya, huwag kang mag-alala kahit na anong oras ka dumating, sisiguraduhin ko na pipilitin ko si Maddox na ihagis ang sarili niya sa'yo. Ano nga kayang mangyayari sa event na dadaluhan ni Pamela? Ano ang malalaman ni Jaslyn tungkol kay Pamela na ikakagulat niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.